Ang alamat ng durian. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Mindanao, ay may matandang babae na kilala sa tawag na Tandang Juring. Nakatira siya sa paanan ng bundok. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na napapaligiran ng mga puno. Si Tandang Juring ay karaniwan ng ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Sabi nila ay lahi ito ng mangkukulam kung kaya dapat iwasan. Si Tandang Juring ay nasanay ng mamuhay na nag-iisa. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao at dahil matanda na ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim na halaman. Masungit si Tandang Juring kaya iniiwasan ng mga tao. Nung kamamatay pa lang ng mga mahal niya sa buhay, ay marami ang nag-alok ng tulong, ngunit tinanggihan niya. Sa gayon ay unti-unti na ring lumayo sa kanya ang mga tao hanggang maging panakot na lamang siya sa mga makukulit na bata. Ilang taon ang nagdaan. Yung dati na makukulit na mga bata ay malalaki na sa ngayon. Ngunit si Tandang Juring ay ganun pa rin. Nag-iisa sa kubo sa paanan ng bundok at hindi nakikisalamuha sa mga tao. Isang gabi ay itinaboy ng hanging amihan ang isang kakaibang amoy sa komunidad. Hindi nila alam kung ano ang amoy na iyon at kung saan galing. Nanatili ang amoy ng sumunod pang mga araw at patindi ng patindi. Kaya nagpasya ang mga tao na hanapin ang pinanggalingan ng amoy. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang Juring nang matiyak na doon nang gagaling ang amoy. Hinanap nila ang matanda, ngunit hindi nila ito nakita. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik. Dahil sobrang hinog ay nagsisimula ng bumuka ang mga prutas. Isang lalaki ang umakyat ng puno para kumuha ng bunga. Nagtakip sila ng ilong nang buksan ang prutas, pero pare-pareho ring nasarapan sa lasa ng prutas na iyon. Nagsipitas sila ng mga bunga at iniuwi sa kani-kanilang bahay. Nang may makasalubong silang isang matanda na taga-ibang lugar at itinanong kung ano ang dala nilang prutas, ay iisa lang ang sagot nila. Bunga ng tanim ni Tandang Juring yan, sabi nila. During yan ang pagkakaintindi sa kanila ng matanda. Kaya nang bigyan nila ito ng bunga at itanong ng mga kakilala kung ano iyon, ay sinabi nitong ang pangalan ng prutas ay Juring yan. Kalaunan ay naging durian.